Yan, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid at welcome sa ating weekly program na ayon sa nasusulat. Narito tayo sa ating episode 10 mga kapatid at mga kaibigan. Ang inyong pong abang lingkod ay nagbabalik sa inyong mga screen upang magpahayag ng salita ng ating Panginoon. No, kasama po ninyo mag-aral kapatid na Denmar Santiago sa pagkakataong ito. No? Ang iyo pong abang lingkod ang siyang instrumento ng ating Panginoon para tayo ay uh, makapag-share ng kanyang walang hanggang ebanghelyo sa lahat ng kinapal sa lupa, gaya ng kanyang itinuturo sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 14, 6 hanggang 7. No? Na ang misyon ng Iglesia Adventista del Septimo Dia o Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng mga nananahan sa lupa. No? So bago po tayo magsimula sa ating programa, mga kapatid, hihilingan ko kayo na tayo ay magkaroon ng isang maikling panalangin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat na may-ari ng aming mga buhay. May lalang ng langit at lupa, Panginoon. Maraming salamat po sa buong araw na inyong pag-iingat at pagtulong po sa amin sa buong araw na ito, Panginoon. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nakaloob po kayo sa amin muli ng biyaya, ng buhay, ng lakas, at ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Napakabuti mo po, Panginoon, sapagkat nagkaroon na naman po kami ng pagkakataon ngayong gabing ito na mag-aral po ng iyong dakilang salita at mapahayag ang iyong buong katotohanan, Panginoon, sa aming mga kapatiran at sa mga nanonood at lalong-lalo na sa mga hindi pa po kaanib ng aming iglesia, Panginoon. Gamitin niyo po nawa, Panginoon, instrumento ang inyong lingkod at ang programang ito upang sa gayon, Panginoon, ay matouch po ang kanilang mga puso, Panginoon, na sumuko at magpailalim sa iyong paanan, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay makasama namin sila sa tamang paglilingkod dito po sa iyong tunay na iglesia. Maraming salamat po, Panginoon, nawa, Panginoon, isugo niyo po sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aaral ngayon, ang banal na Espiritu Santo, Panginoon, upang siya pong gagabay, Panginoon, at siya po ang magbibigay ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo at sa kalangitan, Panginoon. Upang sa gayon, Panginoon, ang iyong kalooban lamang ang maipapahayag namin sa programa nito, Panginoon. At tanging, Panginoon, ang bibig na ito, ang magsisilbi, Panginoon, na iyong bibig, Panginoon, upang ikaw lamang kanilang madidinig, Panginoon, hindi po ako, Panginoon. Hindi rin po nila ako makikita, kundi kayo rin po, Panginoon. Kaya lamang po ang karapat dapat parangalan at itaas, purihin, at luwalhatiin, Panginoon, na lahat ng pagpaparangal at pagluluwalhati ay nararapat lamang sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Okay, so mga kapatid, wait lang, meron tayong kasama. Okay. Tignan natin kung sino yung ating kasama.
Okay. Lang ha. Okay, may kasama tayo ngayon, ha? Okay. Ipapakilala ko pala sa inyo ito. Ayan. Okay, yung ating kapatid. Wait lang ha. Wait lang. Okay, ayan. Ayan, so good evening. May kasama pala tayo, no? Si Brother Tinig sa Kabukiran. Brother Tinig, pwede ka ba magpakilala sa ating mga manonood at kasama dito sa ating live program? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat ng marami sa pag-anyaya dito sa programa ni Brother Denmark. Ayon sa nasusulat. By the way, ako po si Brother Nitoy de Los Reyes, ang inyong tinig sa Kabukiran. Magandang gabi po. Oo. Yung ating mapagkumbaba at mabait na kapatid ang ating makakasama ngayon sa ating pagtalakay. Sa isa napakaganda topic kapatid, no? Actually, ito ay tinatawag nating urgent message ng ating Panginoon, no? Kasi Brother Tinig, no, umpisahan ko ito, no. Meron tayong meeting nitong nakaraan patungkol sa Marcos, no, sa aklat ng Marcos, yung ating Sabbath School lesson. At naipagtanong natin yung third angel's message, no? Yes. Yung third angel's message ito yung pabalita ng Panginoon sa lahat ng tao. No? So ibig sabihin, brother, pagka sinabi natin na Apokalipsis 14, ito ay urgent. Kasi ito ay end time or last day message ng ating Panginoon, no? Katulad ng binabanggit dito. Ni Juan, babasahin ko muna, no? Okay. Sabi dito ni Juan sa Apokalipsis 1:1. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin sa makatuwid sa mga bagay na napariritong madali at kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. So, ano kaya itong message na ito na nagmamadaling pumaparito, sabi ng Panginoon, no, na kanyang ipinahayag kay Juan, no? Sabi po dito sa Apokalipsis 14, sa 1-7, ito po yung ating pinag-uusapan, mga kapatid, no? At nakita ko ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ng dagat at lahat ng bukal ng mga tubig. Dito, mga kapatid, mayroong nawala yung ating kasama. Mayroong itinatago na mensahe, no, dito sa ating pinag-uusapan, no, yung Apokalipsis 14, mga kapatid, ano. So napakahalagang mensahe nito sa ating kapanahunan kasi ang sabi nagmamadaling umaparito, no, ayon dito ho sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang mensahe na ito ay nagmamadaling pumaparito, no? Ito po, no, mga kapatid. Pansinin po natin yung mga pananalita dito. Ang sabi po ng anghel, no? Sinasabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, no? At sabi diyan, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at lahat ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Mapapansin po ninyo, mga kapatid, binanggit din po yan dito sa talata ng Exodo. Kaya basahin po natin yung talata ng Exodo, mga kapatid, na dito ho kinote ni Juan. No? Gusto ko pong basahin po sa inyo ito, ha? Okay. Dito po sa Exodo 20, 8 hanggang 11, ganito sinasabi.
alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipanginin. 6 na araw ko gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. No? Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroroon at nagpahinga sa 7 araw. Sa ano ba't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat? No? So dito makikita natin, mga kapatid, mga kaibigan, mayroong mga pagkakaparehong mga pananalita. Balikan po natin yung nasa Apokalipsis 14. Ang sabi po dito, no? Sa Apokalipsis 14, magsisamba kayo sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at lahat ng mga bukal ng tubig. Samantalang binabanggit dito sa Exodo 20, no? Ang sabi ay, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa. Ano pa? Ang dagat at lahat ng nangaroroon. Yan. So, puputulin muna natin doon. Ano? Okay? So, dito, mapapansin natin, mga kapatid, ano? Yan. Mapapansin natin na may binabanggit to patungkol sa pagsamba. So, yung tamang pagsamba sa Sabat. Pero ito, kasama na natin ulit si Brother Nitoy, no? Brother Nitoy, dito sa third... Medyo nagka-technical problem na konti. Oo. Ganun talaga sa Pilipinas, bro. Welcome sa Pilipinas. Anyway, kapatid, ano, dito sa third angel's message, bukod sa Sabat, kasi alam naman na natin, as Seventh-day Adventist, may message talaga dito patungkol sa Sabat. Ang hindi alam ng Seventh-day Adventist, bukod sa Sabat, ano pa yung nakatago na message dito sa third angel's message? Ikaw nga ang magsabi sa kanila kung ano yung nakatago. No? Opo. So, dito po sa tinatalakay ni kapatid na Denmark kung about sa third angel's message, napakahalaga po nito kasi ito po yung unique na katotohanan na taglay-taglay ng Seventh-day Adventist. So, tinatawag ito, Brother Denmark, na present truth during the time ni Sister White. Present truth. Kagaya nung binabanggit dito sa, kung na nagkakamali may sinasabi dito sa Pedro, na meron palang tinatawag ng mga present truth. So, may iba't ibang present truth sa iba't ibang panahon, pero sa panahon ni Sister White o ng Seventh-day Adventist, ang present truth during her time at nagpapatuloy sa ating panahon ngayon ay walang iba kundi yung three angels messages. And yung three angels, kapatid, hindi lamang siya isang mensahe yung dala-dala. Meron siyang maraming sinasaklaw. Actually, sabi ko nga, meron pala yung third angel na puso, may right hand, at meron ding banner of the third angel according sa Hera ng Seventh-day Adventist. Kapatid. Oo, yan. So, itinuring ng kapatid na Ellen White ang third angel's message na parang katawan. Ano? Na parang katawan na may... parang ganun. Tama. Oo, may mga kamay, no? May mga galamay, no? Anyway, dito, ito napakahalaga nito, no? Yung sinasabi ditong magbigay ng hatian, no? Sa Panginoon. Yung Apokalipsis 14:6, pag binasa natin, ito po sa 2 Korinto, dito po, tayo natin. Ito, tungkol ito sa pagkain. Isipin mo yan, kapatid na Nitoy, no? May patungkol pala sa third angel's message na minsan hindi natin napapansin. Sabi po dito, mga kapatid, babasahin ko, no? Ito sabi, no? Ang sabi dito, mga kapatid, anuman ang inyong kainin o inumin, gawin ninyo ang anumang bagay sa ikaluluwalhati ng Panginoon.
So maliwanag, ang sinasabi ni Pablo dito sa ikalawang Korinto, mga kapatid, na ang pagluluwalhati, yung sinasabi ng anghel na magbigay kayo ng walhatian at pagsamba doon sa Diyos na gumawa ng langit, lupa, ng dagat at lahat ng bukal ng tubig. Yung pagluwalhati doon, kasama pala doon yung pagkain. Ayan. Kasi may Yes, mga, tama po. kasi nga, kapatid, ganito yun eh. Paano tayo makapagliling ng Panginoon kung mali ang diet? Ano? Kung mali ang diet ng isang tao o isang Adventist, no? Hindi makakapaglingkod ng Panginoon. Kaya mapapansin ninyo, sa ilang sulat ni Mrs. White, no? Okay, basahin natin ito kung ilang ano. Kita ninyo mga kapatid pinaiiwas si Mrs. White talaga eh. The Fruitage of Spiritual Gifts, page 312, no? Our health work is neither negative or nor extreme. We do not believe, for instance, in teaching anyone to live off meat unless he can get proper substitute for it. No, pinapanig ni Mrs. White. Ang sabi dito, tawag dito, hindi ina-advise sa iba, no, na itigil yung pagkain ng karne unless meron siyang substitute. So itong substitute nga na ito, kapatid, ito yung ipapakilala natin. No? Ano yung vegetarianism o uri ng vegetarianism na itinuturo ni Sister White sa kanyang mga sulatin, ano? Kasi may mga Adventists ngayon, hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng vegetarianism. You know, minsan, Yes, totoo yung kapatid. na. Ano kapatid? Well, gusto kong susugan kapatid yung magandang punto na ini-open up mo tungkol sa third angels, no? Parang doon sa magandang punto na tinatalakay mo ay gusto kong susugan na may kinalaman sa kalusugan. Dito sa isang passage na sinulat ng ating kapatid, kung meron ka dyan sa Testimonies Volume 1, page 486, December 25, 1865. Sabi niya dito, kapatid, ganito. The health reform I was shown is a part of the third angel's message and is just as closely connected with it as the arm and hand with the human body. So dito pala kapatid, ipinapakita ng Panginoon na although hindi siya yung central na direct na banner ng third angel, ito palang tinalatalakay mo na inopen mo yung health reform o yung batas ng kalusugan. Actually, ang tawag yan sa Tagalog batas ng kalusugan may kinalaman sa batas ng kalusugan. Ito pala ay inilalarawan ng mensahera natin gaya ng kamay, right arm, kanang kamay, doon sa pabalitan ng ikatlong anghel, doon sa present fruit na meron tayong mga Seventh-day Adventist kapatid. So, ganun pala ka bigat o kahalaga yung batas ng kalusugan, lalo na doon sa health reform, sapagkat ito yung right arm ng ating present fruit. Tama ba kapatid kung iyong nabasa pong nandito sa Testimonies Volume 1? Kasi ito kapatid Ito halimbawa, itinulad ni Mrs. White ang third angel's message sa katawan. Hindi ka naman kung wala kang kamay. Yes, ang sabi niya, right arm, kamay. No? Hindi naman makakakita yung kung wala ito. Kasi ganito yan mga kapatid na mga nanonood, katulad niyan, yes, ang ating central truth o yung pinaka-sentro ng punto ng third angel's message si Kristo. No doubt about it. No question of tutulad yan. Pero paano natin mapaglilingkuran ng Panginoong Jesucristo kung putol yung kamay? Yes, diba? Paano yun? Kailangan natin talaga na mapag-aralan itong vegetarianism kasi actually dito ka magtataka dito ka magtataka. Bakit
may instances, di ba, tinanong ko sa iyo kapatid, nitong nakaraan, kung mayroon nakabasa sa sulat ni Ellen White na natitigil niya, pinapadiscarded niya yung karne. Kasi in the last days, ang sabi niya, yung mga kumakain niya ng karne ay aalis, i-remove sa bayan ng Diyos o yung flesh eaters, no? Yung meat eaters, no? Ayon kay Ellen White, no? Oh. So, gaano katotoo sinabi ni Ellen White ito? Ito mga kapatid, it is not a test of fellowship. Meron tayong mababasa ganun eh. It is not a test of fellowship. Pero, dito muna natin yung context. Ano yung sinasabi ni Ellen White patungkol dun sa sinasabi ko, yung tinatanong ko kay Brother Nitoy, no? Brother Nitoy, ano nga kasi di ko kabisado yung book ni Mrs. Sige po, tutulungan po kita dyan sa anong kulang atin po tutulungan. So, tungkol po dito, hello, Brother Dan. Yes. Malinaw ba yung ano ko? Malinaw yung malinaw, boses ko? Boss. So, gusto ko munang i-establish, Brother Denmark, para hindi magdala ng, kumbaga, masyado natin na-direct. Kung bakit natin ito tinatalakay ngayong gabi, may tinatawag po kasi na pillars of faith, yung Seventh-day Adventist. Ano po? Dito sa early writings, basahin ko, Brother Den, isang passage, maikli lang, tapos direct ako na health reform. Sabi nga dito, Brother Den, sa early writings, page 63, there are many precious truths contained in the Word of God, but it is present truth that the flock needs now. Malinaw ba, kapatid, yung boses? So marami palang katotohanan na nilalaman yung Biblia, alam natin yan. Pero ang kailangan natin o ang kailangan ng kawan ay yung present truth. Sabi ng ating kapatid na Sister White. I have seen, nakita ko, sabi niya, the danger of the messengers running off from the important points of present truth to dwell upon subjects that are not calculated to unite the flock and sanctify the souls. So, yung palang present truth, may dalawang layunin. Magkaisa ng kawan at magpabanal ng kaluluwa. May panganib sa mga nagtuturo, hindi naman natin ini-specific kung sino, generalize naman to, na napapalayo tayo doon sa present truth. That's why, ngayong gabi, na-open natin to kapatid, sapagkat yung present truth na binabanggit dito, may sinabi Mr. White na mapanganib na maiisod natin yung peg or pin. Yan, yung, kumbaga sa tent, yung peg and pin ng present truth. Ngayon, gano'n ba kahalaga itong pinag-uusapan natin na ito na health reform doon sa present truth o doon sa ating pagkilala sa ating Panginoong Jesus? Lalo na tayong mga Seventh-day Adventists na naniniwala na naghihintay, nangingili ng ikapitong araw ng Sabat, naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Paano ito nagkakaroon ng importansya? Ito kapatid sa Testimonies Volume 3, 161, December 10, 1871, nung sinulat niya. I was again shown that the health reform o yung pagbabagong pangkalusugan o yung may kinalaman sa batas ng kalusugan is one branch of the great work which is to fit a people for the coming of the Lord. So kapatid, napakaganda nung talata na ito palang mensaheng pinag-uusapan natin, pinagkukwentuhan natin ngayong gabi. Ito pala isang dakila o malaking sanga na magpapa-fit, magpapa-prepare sa mga tao ng Diyos para sa pagdating ng ating Panginoon. Ipinakita ng ating Panginoon kay Sister White. Ayan. Okay? At dito, sabi na, it is, inulit yung binanggit natin kanina, it is closely connected with the third angel as the hand is with the body. So, mahalaga pala ito na dapat nating makita kapatid. Kasi, dito pa sa isa, sa 90-151, I am instructed to bear a message to all our people on the subject of health reform. So ito pala may instruction ng Panginoon bilang propeta
may instruction ng Panginoon na dalahin ang mensaheng ito sa lahat ng mga tao ng Diyos, sa Seventh-day Adventist, on the subject of health reform. For many have been backslidden from their former loyalty to health reform principle, kapatid ko. So during the time, Mr. White, talagang isa na yan sa kanyang isinusulong sapagkat yan yung mensahe na unique o isang preparation message na marami ang backslider pala dito sa mensaheng ito na ibinigay ng Panginoon. So, yun na isa muna na idadagdag, ibabalik ko muna sa'yo para mas ma-drive mo ng maayos yung iyong topic ngayon. So, yun lang, i-share ko na yung health reform, yung vegetarianism, actually health reform, vegetarianism is part lang yon. Ito pala yan, instruction ng Panginoon at maraming wika dito na nagba-backslide na kailangan ma-inform o ma-call ang attention, sabi ng Panginoon, kapatid. Back to you muna. Okay, so ayan, ito mahalaga ito maintindihan natin. Katulad niyan, hindi naman natin inilalayo yung third angel's message, katulad nung napag-meetingan nga natin, hindi natin inilalayo angel's message kay Kristo. Alam natin na ang puso ng ebanghelyo ay si Kristo. So, bakit ito nga no? Nakatuon pa rin kay Kristo doon sa binasa mo kay Ellen White, nakatuon pa rin kay Kristo yung message, yung paghahanda sa pagdating, sa pagdating ng Panginoon, kailangan pa rin yung vegetarianism o yung health reform na natin. No, kasi vegetarianism is a part ng health reform lang, no? So, mahalaga talaga. Hindi talaga siya pwedeng baliwalain. Ang ginagawa kasi ng iba, ito yung pinaka-list. Actually, ito, lagi nating ipinahahayag, no, na maghanda tayo sa Panginoon, yes, na ito yung mostly hindi napapansin. Yung mostly hindi napapansin. Hanggat hindi nagkakasakit yung isang Adventist, hindi niya kikilalanin tong health reform message. Totoo yun. Kailangan mo na magkasakit muna siya para mapansin niya itong health reform message, no? Ito mga kapatid, diinan pa natin ito. Katulad ito na sinasabi ni Ellen White, no? Ito okay. Basahin natin yung kanyang sinasabi. Okay. Dito po sa manuscript releases number 852, page 2, no? Sabi dito, since the camp meeting at Brington, no? At Brington, January 1894, I have absolutely discarded meat from my table. So bilang pauna doon sa sinasabi ni kapatid na Nitoy, hindi naman ituturo ng propeta o ng propetisa na si Ellen White, hindi niya i-advise kahit kanino na wag na kayong kakain ng lamang kati o karne na kahit anong flesh meat, no? Kung hindi niya gagawin. Gagawin niya. Correct, tama. Gagawin niya. Gagawin. Yes. Actually, brother Den, mag-insert ako ng konti para mas madagdagan ko yung iyo. Dito sa ating pinag-usapan, hindi naman natin mabalik ng konti doon sa nabanggit mo kanina, no? Na last time nung tayo nag-uusap, na yung present truth ay third angel ay si Kristo. Lahat. Hindi naman natin tinatakwil, hindi natin tinututulan na ang inuuwian ng lahat ay si Kristo. But ang problem kasi dito, kapatid ko, nagiging bukang bibig yung Panginoong Hesus. Subalit, yung specific na instruction ay hindi napagtatanto ng mga kapatid and even yung mga ibang nagtuturo. At nakakalungkot nga, ang sabi nga doon ay yung health reform ay hindi present truth, kundi si Kristo. How come na naniniwala ka sa third angel? Ito, kapatid ko, ang isang patunay. Bakit ba yung health reform
hindi kasi ito, tama yung sinabi mo kanina, ang ganda nung iyong driving nung iyong diin. Hindi ibibigay ng Diyos o ng Panginoon yung health reform message under the third angel kung ito'y walang importansya. Tama ba, Brother Den? Kaya Tama. dito sa Testimonies Volume 1, sangayon sa ating kapatid na si Ellen White bilang propeta natin, sabi niya, health reform, a revelation of the relation between obedience to the laws of health and the attainment of character necessary to defeat the members of the church for translation. So, dadahan-dahanin ko sa ng ating mga taga-subaybay dito sa magandang programa mo, kapatid, na ayon sa nasusulat. Ang sabi dito, itong health reform, hindi lamang vegetarian, ha, kapatid, kundi Hindi itong lang. kasi maraming vegetarian kahit hindi Adventist, itong mga Buddhist, mga vegetarian yan Pero ang atin ditong mensahe, hindi yung vegetarian lang, kundi yung health reform. So ito palang health reform o itong batas na pangkalusugan na Brother Den ay revelation of the relation between obedience to the laws of health and the attainment of character necessary to fit the members of the church for translation. So napakalaki pala ng kinalaman nito doon sa paghahanda para tayo huwag masumpungan. Ang wika doon sa Biblia, mga bantay kayo na huwag kayong masumpungang tulog. So ito palang health reform ay isa siya doon sa instrumento ng Diyos para tayo mapalis pa ng husto. Okay, isa pang talata ang nais kong ibigay sa iyo, kapatid, at ang ating programa ayon sa nagsusulat. Ang tanong dito yung gusto kong i-deny, bakit ibinigay ang health reform? Bukod doon sa una na natin, bukod doon sa una nating nabanggit na ito ay nagpapaging dapat sa paghahanda, bakit? Ito ang sagot. Your calling at Testimonies Volume 2, page 45, kapatid na din. Your calling is a high, an elevated one to glorify God in your body and spirit. Ito yung supporting passage doon sa binasa mo kanina sa Bible. Which are His. You need to carry out the health reform in your life, sabi ng mensahera natin, to deny yourself and eat and drink to the glory of God. If you have other gods before the Lord, your heart will be turned away from serving the only true and living God, who requires the whole heart, the undivided affection. So ito pala may kinalaman doon sa pagdadalisay ng body, mind, and spirit. That's why, sabi pa dito, sa 1T 546, sabi niya, 90:112, the work of health reform, Brother Denmark, is the Lord means. Ito na, yung pinaka-main objective ng Panginoon. The work of health reform is the Lord's means for lessening suffering in our world and for purifying His church. Yan pala yung pinaka-main purpose. Kaya pala tinawag, Brother Denmark, na right hand. Kasi sometimes yung mga tao sa sanlibutan, prejudice naman sila sa atin, lalo na't mga narinig na Sabadista. Pero pag sila may sakit, at sila ating tinulungan na malesen yung kanilang suffering na nararanasan through natural. Kaya tayo may mga libro dati ng mga remedies. Ito pala yung purpose ng Diyos sa sanlibutan to lessening suffering in our world, lalo na sa panahon natin ngayon. And for, hindi lang sa sanlibutan, and for purifying church. Kasi church, ang ating church, sabi nga, is not church triumphant pa, but church, militant, di ba? Tama? So, ito pala yung purifying process ng Panginoon to fit His people for second coming. At ito'y malaki ang kinalaman, kapatid na Denmark, sa kaligtasan. Sangayon dito sa Testimonies Volume 7, 136, the light God has given on health reform, the light God has given on health reform is for our salvation. And the salvation of the world. Napakaliwanag na ito, kapatid. Bagay na bagay ito sa iyong page na ayon sa nasusulat. So ayon dito sa nasusulat, ito palang health reform ay for our salvation at the salvation of the world. That's why, napakahalaga, kapatid ko. So, yun ang aking sagot. Kasaan Go ahead, third kapatid. angel
message. Kasi nga Oo. nandun siya sa end time message eh. Yung Yes, sinasabi yes. ni na nagmamadaling pumaparito mensahe ng Panginoon, it is urgent call. Di ba? It is urgent call, lalo na ngayon, kita po ninyo, Oo. kapag ka nagmamahal ng bilihin, ano ang lagi ko sinasabi? Magtanim na lang tayo. Kasi at least kapag ka nagtanim tayo, no, hindi na tayo bibili sa palengke ng kung ano-ano pa. Magtatanim ka lang, makakain ka na. Kasi yun naman Tama. talaga ang na ibinigay ng Diyos sa Eden. No? So Genesis Yes. chapter 8. Pero ito, sabi ni Ellen White, no? Sabi niya dito sa Council on Diets and Foods, basahin ko. Sige, kapatid. Page 482, no, paragraph 1. Dito, I accepted the light on health reform as it came to me. It has been a great blessing to me. I have better health today, withstanding I am 76 years old, that I had in my younger days. I thank God for the principles of the health reform. No, nung dumating kay Ellen White, ang health reform ng June 6, 1863. Batay dito Yes. sa Review and Herald, no, na inilathala noong 1867 or October 16, 1867, no, nung lumabas ito, sabi ni Ellen White, no, pinagpapasalamat niya sa Panginoon na pinakita sa kanya yung health reform. And that time, kaya nga diba, ito, katulad nito, di ba, naalala mo yung sa akin, kailan naging aral ni Adventist ang Levitico 11. Kasi actually may mga mababasa tayo si kumakain ng ano eh. Sabi ng mga kumakalaban sa atin sa Adventist, si Ellen White naman kumakain ng baboy. Sabi niya gano'n, di ba? Kumakain ng baboy. Okay, so ibig sabihin, hindi maliligtas si Ellen White kasi siya rin kumakain ng baboy. So dito, papansin natin, nung ipinakita ni Ellen White itong health reform, no? Binago niya yung kanyang diet. Maliwanag, progressive eh. Oo. Progressive. Kasi present fruit, pag sanayin mong present fruit, ito yung kasalukuyang liwanag. Kumbaga, dumating lang. It came, sabi niya dito eh, no? As it came to me, no? Dumating sa kanya yung liwanag na ito. Ayo. So, ayan yung sabi. Ito pa, no? Council on Diets, page 335 no 1909. Sabi dito, wait until the circumstances dress it, and the Lord prepares the way for it. No, kapag ikaw gusto mo magbabago ng diet, katulad ng ginagawa ni Ellen White, i-prepare ito ng Panginoon. No? So, si Kristo pa rin. So, hindi talaga natin tinatanggal sa third angel's message ang ating Panginoon. Dapat nga magkasangka eh. Side by side. Tama po yun. Tama hindi tinatanggap po si Kristo, tanggapin mo din yung health reform. No? Side by side din eh. Side by side. May napanood nga ako, Brother Denmark, na isang video ng Pastor Ata yun. Kanyang caption eh, hindi ka sabi niya, hindi ka Seventh-day Adventist kung hindi ka daw vegetarian. Parang dapat health reform eh, ang specific, no? So anyway, Brother Denmark, balikan ko ng konti yung, baka sabihin naman ng ating mga kapatid na iba, masyado tayo basa ng basa. Konting konting background, konting kwentuhan ba? Pagaanin natin ng konti yung ating kwentuhan, pero lagyan natin ng laman. Yung nabanggit mo kanina, ito palang health reform. In early, doon sa pinaka-historical na ito, kaya mapansin mo doon sa message ko sa'yo, gusto kong itanong doon sa mga kapatid natin na kasamang apologies. Kasi hanggang ngayon, gusto kong malaman hanggang ngayon, naghahanap ako ng sagot. Kailan ba naging opisyal na
doctrine ng Seventh-day Adventist itong Leviticus 11. Kasi ang nangyayari, Leviticus 11 yung ating message, pero ang mga propeta ay health reform, parang naglalaban. And sometimes nagagamit pa ng ating mga kalaban sa sanlibutan para tayo papanghinayan. Naalala ko yung debate na isa natin kasama, doon binanata ng fourth quotes eh. So, yung palang history na ito kapatid, na niresearch ko din siya, yung early stage ng Seventh-day Adventist, issue sa kanila yung kakain ba ng marumi at saka noong malinis na hayop batay sa Biblia. Kasi tama yung sinabi mo na sa panahon na next time, sina Sister White ay kain pa ng baboy sila. Tama ba ako? Oo, kumakain pa rin. Before dumating ang Yes. health reform. Before dumating Ngayon, ang reform. oo. After 1844 ng kabiguan, diyan nagsimula yung ating history. Noong 1863, ito yung first pangitain na dumating kay Sister White. Noong 1863, na ito palang health reform ay mensahe na special para sa Seventh-day Adventist. At kung titingnan mo, hindi naman ganun ka-extreme. Ito yung isang point na gusto kong i-caution Brother Denmark kasi ang dating naman sa iba natin na mga hindi pa nagbe-vegetarian ay nagiging test of fellowship na itong mga nag-health reform. Oo, parang ini-discriminate naman nila itong mga hindi pa health reform o hindi vegetarian. And sometimes at malimit, meron namang mga nag-health reform na uuwi naman nahuhusay sa sinasabi ni Sister White na extreme. So atin lang binabalanse para kumbaga ating inilalagay sa tamang posisyon ay yung mensahe na ipinapaintindi at pinapaunawa sa atin ng Panginoon para lakaran. So hindi tayo, lilinawin natin Brother Denmark, hindi tayo doon sa posisyon na extreme posisyon. At hindi naman din tayo doon sa punto na nagpapabaya na hindi natin ito bibigyan ng pansin. Actually, ang health reform, ang sinasabi nga ay gawin mo, live by your example. Even si Sister White ay meron tinatawag na gradual process kung paano siya nag-health reform. Pag yung sinaliksik pa Brother Denmark, 15 years, kung hindi ako nagkakamali ha, correct me if I'm wrong, i-research mo din, 15 years before siya namatay siya, di ba, 1900s na? 15 years, i-atras mo ang bilang, saka lang siya naging full o strict na health reformer, kung di ako nagkakamali. But from 1894, January 1894 siya nag-practice ng vegetarianism. Kasi dumating yung health reform sa kanya June 1863. No, noong 56 siya. Pero dumaan muna ng 67 years old bago siya mag-practice ng vegetarianism. Anong year kapatid yung nabanggit mo? Anong year? Ito ay January 1894. Yan, okay. January 1894. So, tama yun. Sa aking pagsasaliksik, from 1863 hanggang 15 years before siya mamatay, siya ay tinatawag na hindi siya full health reformer kung magkakamali. Kasi may mga pagkakataon winiwika niya kapatid sa pagdala na mas mahal pa daw yung gulay kaysa doon sa isda, doon sa itlog. So, yung full health reformer niya, yung parang vegan na vegetarianism, ay 15 years before siya mamatay. Doon niya na-practice talaga na full. So, anong point ko? Ba't ko ito binabanggit kapatid? Ipinapakita ko na even yung ating propeta nagbigay ng halimbawa na dapat tayong humakbang upang tayo mahanda yung ating kaluluwa, yung ating katawan sa pagparito ng Panginoon. Hindi naman sinasabi na bukas, ngayon nabasa mo, bukas, tigil mo na agad. May mga konsekwensyan kapatid At na-experience ko yan, talagang manghihina ka. So may gradual and continuous process pala ito sa pagbabagong pangkalusugan. And in reality, kapatid ko, ang isang main purpose ng Diyos, ba't ibinigay niya to, hindi lamang sa second coming na tayo ay mapabanal.
na-project na ng Panginoon, pinakita na ng Panginoon sa ating propeta na itong ating panahon ay mapanganib at punong-puno ng sakit, lalo na itong pandemic, like that, mga pandemic. So itong health reform, ito ay parang pinaka-shield o panangga natin para sa panahon ito ng mabagabag, at hindi pa to na tayo ay malalakas ang ating katawan at tayo ay yung ating body, mind, and soul ay mas fair. Para sabi, pag binasa mo pa dito, marang quotation, pero ating nililimitahan, ito ay pag-prepare din to receive latter rain, kapatid. Yung Holy Spirit, alam naman natin yung subject ng latter rain, no? Ito pala isang paraan ng paghahanda para tayo mahanda na makatanggapan ng mga katotohanan, lalo na ang latter rain na tinatawag, kapatid. Oo. Ayan, ayun, ididiin natin ito, yung petsa, yung mga petsa, nandito sa akin, ni-research ko habang nagsasalita, kapatid. No? Nanganak si Ellen White noong November 1827, no? 1827 siya pinanganak, ha? Tapos si Ellen White nagkaroon ng vision noong June 1863. June 1863, ha? Tapos si Ellen White, nag-practice siya ng vegetarianism January 1894. Okay. Ayun, sabi dito, Ellen White totally accepted health reform. No, kailan? 1905. No, dahan-dahan nga talaga, no? Dahan-dahan. Gradual siya. Gradual. Then, sabi dito, it took 40 years after totally accepted health reform bago siya pumatay, noong 1905 hanggang nung mamatay siya noong 1915, no? Ayan. So, talagang kamakailan lang talaga niya natanggap. Kumbaga, dahan-dahan, gradual, hindi agad-agad. Oo, gradual. Yeah. No, kaya sabi ni Ellen White sa The Ministry of Healing, page 328, the diet reform should be progressive. Dahan-dahan. Progressive. Ano siya Hindi gaya ng iba na pagkasabi ng health reform, sige, magugulay na ako. Hindi ganun Hindi ganun agad Kasi, ang naging problema pa kasi, isa pang malaking problema ng mga nagsimulang health reform nitong 10 years ago, 15 years ago, naging meter stick kasi yung yung kanilang sarili. Ito yung pinapaiwasan ni Sister White na sa pagganap natin doon sa mga instruction at liwanag na binibigay ng Panginoon, specific itong health reform, yung pagiging meter stick ng sarili, sinusukat yung iba sa kanilang sarili, no? Oo. So, ang mahalaga dito sa ating pagtibay ngayon, dito sa mga nauna natin binasa, ay maunawaan ng ating mga kapatid na mahalaga ba itong health reform sa ating paghahanda, sa ating paghihintay sa Panginoon, sa ating kaligtasan. So maliwanag dito, Brother Den, ayon sa nasusulat na ating binasa mula sa salita ng Panginoon, dahil ang sulat naman ni Mr. White ay ang Holy Spirit ang author, ito pala ay malaki ang papel, papakabanal sa pagdadalisay sa iglesia at sa paghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. And dito sa kapatid na Nitoy, para sa gusto ko din yung sinabi mo. Kasi yung mga extreme vegetarian or extreme health reformers, kinikriticize sila yung ating mga kapatid, no, na hindi pa nag-a-apply o nagpa-practice. Maliwanag naman yung sinabi ni Ellen White, basahin ito, no? Itong Council on Diets and Foods on page 176, no? We should not criticize others because their practice is not at all always in harmony with ours, no? So maliwanag ngayon, no? We do not criticize. Natin sila dapat i-criticize, but
we should help them to understand. Kaya nga nandito tayo ngayon sa ating live Para, program. yes. Them, Tama. them, the Yes. health reform as part of the third angel's message is an urgent call to prepare for the coming of the Lord. No, kasi ito, hindi lang basta ito sinabi, hindi lang ito basta sinabi na mag-vegetarian tayo. Kasi akala ng churches, when you say vegetarian, habit lang. Habit lang na habitual kinakain. Hindi, it's a lifestyle. No, it's a lifestyle, mga kapatid. So, kaya nga health reform, it's not only a vegetarian. May pinagbabawal kasi Ellen. Bawal ang kape. No? Ano pa yung bawal ang asukal. Too much sugar. Marami pa yung overeating. Yan, kasama yan. Marami ang pinapatungkulan dito sa health reform, Brother Denmark. So, mapalad nga tayo ngayon kasi hindi lamang tayo ang nagtuturo. Alam mo, nauso na ngayon yung familiar ka ba dito sa mga naturopathic practitioner, Brother Denmark? Familiar ako dyan, bro. So itong mga naturopathic practitioner, ito kaagapay na natin sa pagpapaliwanag kung gaano kahalaga itong mensahe na ito ng Panginoon. Kasi nga tayong pinagkalooban ay minsan napabayaan natin, gumamit siya ng ibang instrumento sa ibang pamamaraan. Yung mga naunang mga nag-health reform, hindi nga nila alam na yung palang prutas, hindi lahat ng prutas applicable sa isang tao. May mga basihan pa pala ito ng blood, yung blood type mo, di ba? So yung mga naunang nag-health reform before, mga 15 years ago, ako kasama ko dyan, nasaksihan ko yan mga brother, kasi nag-start pa ako 1994 pa sa pag-aaral ng mga ganito. Nasaksihan ko yung mga extreme side, talagang matindi ang labanan. Kaya during that time, pag narinig ka, ganito nag-usap tayo, ibang connotation pag nag-usap tayo ng ganito. Offshoot ka pagka ito yung pinag-uusapan. Pero sa ngayon, salamat sa Panginoon dahil tayo ay binigyan ng mas malawak na pamamaraan ng pagpapaliwanag para mas lalong mataas ang ating Panginoon at mas maunawaan itong mensaheng ito at mas maihanda ang kanyang bayan. Yung nalabi, kasi among the nalabi, may nalabi pa dyan Kasi sabi mo nga, may pansirang damo. May ipa pa nga kapatid Iba pa yung iba pa yung pansirang damo So, sabi ko nga kapatid, ang tunay na iglesia may demonyo sa loob. Diba? matindi nga yung iyong term Matindi yan. So isang kapatid, isang sundot pa dito na doon sa binanggit mo. Sabi dito, ang mahalaga ngayon, ano ang punto nating idinidiin dito? Kung ito'y katotohanan, at alam natin katotohanan, wag na lang nating ang akin naman payo doon sa iba natin mga kasamang mga nagtuturo. Wag na nating maliin. Ang sa atin na lang, tulungan natin na maunawaan, hindi sa extreme side, kundi doon sa tama na tayo makapag-practice nito sapagkat ito pala kailangan sa kaligtasan. Ito nga sabi dito sa 158 Brother Denmark, babasahin ko ng konti. Ito yung isang apila ng Diyos sa mga mananampalataya sa ating Adventist. Sabi niya, Seventh-day Adventists are handling momentous truth. Imagine mo kapatid, sabi ni kapatid na White, na ating propeta, ang mga Seventh-day Adventists ay nanghahawak o mayroon silang tinataglay na mga momentous truths. Di ba? More than 40 years ago. Sabi niya, ito sinulat niya 1863 plus 40, 1903. Noong 1903, sabi niya, more than 40 years ago, the Lord gave us special light. Brother, special light pala to. Hindi lang pala basta light, special light on health reform. But how are we walking in that light? Ayan ang tanong. Nagbigay ang Diyos. 1903 nung sinabi niya sa ating mga kapatid noong mga nauna nating mga kapatid na nagbigay ang Diyos ng special light on health reform. Hindi vegetarian lamang ang usapin, health reform.
Kaya nga kung naalala mo po, Brother Denmark, yung New Start, di ba? Gas-gas na gas-gas yan noon doon sa mga librong pangkalusugang binebenta ng ating mga mahal na kultur. Yung New Start, yan yung konsepto ng health reform dapat. Ngayon, medyo nawawala-wala na. So sabi niya dito, nagbigay ang Diyos ng special light on health reform, but how are we walking in that light? Yun yung tanong na gusto kong iwanan sa ating lahat, mga kapatid, na paano tayo lumalakad dito sa liwanag na ito, special light, na binigay ng Panginoon. Tayo ba'y nagdadahilan? Tayo ba'y humahakbang? Kahit brother, painot-inot, ang importante, nagsimula tayo na mag-decide na lumakad sa liwanag. How many have refused to live in harmony with the counsels of God? Ang sabi niya, marami rin pala during the time ni Mr. White na tumatanggi na mabuhay, nakaisa doon sa payo ng Diyos. As a people, bilang mga tao ng Diyos, kapatid, we should make advancement proportionate to the light received. Yan. Kaya bilang mga tao, dapat tayo ay gumagawa ng pagsulong. Tungkol saan? Doon sa liwanag na ating tinanggap. It is our duty. Yan, kapatid. Tungkulin pala talaga. Kaya salamat, kapatid, ngayong gabi ay inilos ka ng Panginoon, ng Espiritu, upang paksain itong special light na to, sapagkat it is our duty to understand and respect the principle of health reform. So yan yung payo sa ating mga kapatid. At actually, may mga specific pa sa mga parents, sa bawat churches, schools, physician, etc., etc. So ang tanong nga ay paano lumalakad dito? Actually, kapatid, yung lesson natin last Saturday, napakaganda. Yung naalala mo ba yung yung sa Capernaum? Yan, so, yan. hindi ko lang na i-video nakalapag live ng Sabado dahil meron kaming problema. Ang ganda pala ng mensahe na nakapaloob doon sa Mateo 11, doon sa lesson natin ng Sabado, yung bakit sinabihan ng Panginoon, simulan mo doon sa verse 20 hanggang 24, bakit sinabihan ng Panginoong Hesus itong Capernaum na mas mabuti pa niya sa iyo ang Tiro at Sidon, at ganun din ang Sodom at Gomora. Kung sila yung nakasaksi sa mga ginawa ng Panginoon, sila ay kay mananatili at ang Tiro at Sidon magsisisi. Pero ang Capernaum ay binigyan ng condemnation na pupuntay ka sa impyerno. Bakit? Alam mo, kapatid, nung aking binabasa, sapagkat pala itong Capernaum ay binigyan pala siya ng pagkakataon na oportunidad ng Diyos, itong bayan ng Capernaum, Bethsaida at saka Corazin, na makarinig, makasaksi, makapag-witness doon sa mga special light o person truth sa panahon ni Jesus Christ. But, anong ginawa nila? Nirefuse nila to, kapatid. Oo. Nirefuse nila. Kaya, sabi niya, mas mabuti pa yung Tiro at Sidon. Ngayon, saan ko ito na-connect? Ito'y babala para sa atin na ang Diyos pala yung nagbigay ng special light sa atin para tayo ihanda. Hindi tayo para papagrebeldehin, para ilayo sa Panginoong Hesus. Hindi ganon, kapatid. Ang atin ditong nakikita, itong message ng health reform sa kabuuhan ay may magandang layunin ng Diyos sa sanlibutan at yung ating pangangaral naman para sa iglesia, kapatid. Yung ating pangangaral sa health reform, hindi naman natin pinapalabas ang tao sa Seventh-day Adventist. Yes, oo. No? Yun ang nililinaw natin, kasi katulad ng sinasabi mo, baka isipin nila, offshoot tayo. Isipin nila, offshoot tayo. No, hindi po namin nilalayo ang tao from the Seventh-day Adventist. No? Gusto lang namin, kasi may sulat may sulat si Ellen White kasi na yung message niya cannot be ignored. No? Ito, try nating basahin kung naalala ko kung saan. Sige, kapatid. Maganda yung tayo palitan ng Maganda pala yung ganito na sa programong ganito nagpalitan, parang announcer lang sa radyo ba? Kapatid, pwede ka namang dito, maging regular kung gusto mo. Parang collaboration no?
Oo. Eto, basahin natin. Nasaan ba yan? Sige. Basahin natin. Sabi dito ni Ellen White, patungkol dyan sa writings niya. Okay. Ito patungkol ito sa writings ni Ellen White, mga kapatid. Kasi mahalaga itong malaman natin. Katulad dito. So sabi basahin natin. Sige po. Wait lang. Okay. So sabi ni Ellen White sa kanyang mga sulat, hindi natin pwedeng i-ignore yung ibang sulat ni Ellen White. Kasi siya mismo, mga kapatid, nagsasabi sa atin noon. No? Apo. Kasi mayroon kasing mga tao na hindi, eto bro, wala tayong pinatatamaan dito. General tayo, naka-general lang. Oo, na hindi nila inaaral yung sulat ni Ellen White. Basta kung ano lang yung mabasa nila or kung ano lang yung naabot nila, yun na yun. Yun na yung kanilang sinasabi. No? So habang hinahanap nila, bigyan mo ng punto yun. Habang hinahanap mo yan, kapatid, medyo dinang ko yan. Itong ginagawa natin ngayon, ito yung sinasabi ni Pedro eh. Actually, may kinalaman din to eh. Tinan mo. Sa Second Peter, basahin ko muna to habang hinihahanda mo yan. Sa 2 Peter 1 verse 12, alam mo, ganda ng talatang to eh. Sabi ni Pedro dito, sa English ko muna babasahin tapos sa Tagalog, kapatid. Sabi niya, okay. Wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them and be established in the present truth. May present truth pa lang sinasabi. Sa Tagalog naman, kaya't magiging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanang nasa inyo. So yun ang ginagawa natin ngayong gabi, Brother Denmark, ayon sa nasusulat. So the testimony nga ay pinagtitibay lamang natin yung mga katotohanan na ipinagkaloob na ng Panginoon sa atin dito sa Seventh-day Adventist. So, tulad dito, kapatid, Selected Messages Book 1, page 57. Sabi dyan, regarding testimonies, nothing should be ignored. Nothing cast aside. But time and place must be considered. So, ang sabi ni Ellen White, walang dapat i-ignore. Walang dapat tanggalin. Correct. So itong health reform, we must have or we must value this message. Kasi kita ninyo, yung sinasabi ni Brother Nitoy, yung about sa Capernaum, ididiin lang natin ulat ni Ellen White dito. Sa Review and Herald, August 1, 1893, page 69. Of those who boast of their life and yet fail to walk in it, na nakatanggap sila ng liwanag pero ayaw nilang lakaran. Parang ganito. Binigyan tayo ng form, ayaw nila, ini-ignore nila at ayaw nilang lakaran. Ano pa sabi? But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. And thou, Capernaum, ito hindi natin ito kasi wala naman dapat i-count out dito dahil ito totoo ito eh. Seventh-day Adventists who had great light, which are exalted unto heaven, in the point of privilege shall be brought down to hell. Hindi naman kasi tayo, mga Seventh-day Adventists, maliligtas eh. Aminin mo. Mga kapatid, ayaw namin i-judge. Pero, po ang makapagsasabi nito, katulad ng aming pinangangaral ngayong gabi, na napakahalaga ng notice natin yung message ng health reform because it is a way or a part of preparation for the coming of the Lord. For purification of the church, sabi pa dito eh. Sabi nasa natin kanina.
So, maganda yung binanggit mo doon, brother. Ganito yan, medyo back up ang kita dyan ng konti. Yung sinabi dyan na sa Capernaum, ang sinabi dyan ay, ito kasing Capernaum, pagka pinalalim mo pa, sila doon, ang sabi doon ni Sister White, nakatanggap ng liwanag, subalit ni-reject nila, ni-refuse nila. So itong Seventh-day Adventist, kinote ni Sister White, 1900s to na itong Capernaum, ginagamit niyang parallel ng Seventh-day Adventist. Sino yung Seventh-day Adventist na tinutukoy dito? So, ako lalagay ako doon sa posisyon na yung light lang ang ating ipapakita. So ito palang Seventh-day Adventist, may dalawang klaseng Adventist dito yung as a general, as organization, and as we are individual Seventh-day Adventist. Tama naman, di ba, Brother Den? Ngayon, Tama. ang sabi din ni Mr. White, yung Capernaum, Seventh-day Adventist, go down to hell, ang tinutukoy ay yung tumanggap. O kayo na mag-isip mga kapatid, ako doon sa individual kasi ang mensahe natin ngayong gabi ay para i-pull out, anong tawag doon, paalalahanan, gisingin ang ating mga kapatid na meron palang liwanag. Mag-ingat tayo, maging aware tayo na baka tayo yung maging gaya ng Capernaum na meron palang special light na binigay ang Panginoon sa atin, pero kagaya ng Capernaum, sa kanya, nasaksihan niya ang pagpapagaling ng Panginoong Hesus, pagpapalayas ng demonyo, pagpapalakad sa paralitiko, marami siyang ginawang himala, pagbuhay ng patay, marami siyang ginawang himala. Subalit, hindi pa rin sumampalataya. Ang sabi doon sa tala ay, kung babasahin natin, ang Corazin, Bethsaida at itong bayan ng Capernaum, nirefuse nila. Bakit? Ano ang merong kalagayan ang Capernaum? Sila ay nag-iisip sa kanilang sarili na alam na nila ang lahat. Kumbaga, parang Laodicea ba yung negative side ng Laodicea, Brother Denmark, na ako'y mayaman, sabi ng Panginoon, mahirap ka. Hindi, ako'y mayaman, hindi ako nangangailangan ng kanuman. So, ang isang malaking babala, eye-opener sa ating lahat mga kapatid, sapagkat naniniwala tayo na malapit ng Panginoon at naririto na nga bilang mga Adventist, ito naman ang ating hinihintay. Ang tanong, ito nga yung tanong, how are we walking in the light na ibinigay ng Panginoon? Paano natin ina-appreciate, paano natin proseso sa ating sarili itong mga katotohanan ito na 115 years na, 150 years ago na ibinigay ng Panginoon. So, may isang babala si kapatid na White na alam mo, isa pala sa mapanganib na daya ni Satanas sa mga huling araw ay siyempre itong mga extreme, pero bukod doon may isa pa. Yung pagpapawalang bisa, kapatid, ng pananampalataya ng bayan ng Diyos sa mga patotoo, at ito'y mawalaan ng bisa o talab sa puso ng bawat isa, papalayo, at sila'y aanuring papalayo saan? Sa katotohanan. Kaya pag ito palang mga patutuong ito ay hindi natin nakakalungkot na may tumatanggap na iba at meron naman nagsasabi, ay payo lamang yan, pwedeng susundin, pwedeng hindi. Hindi po ganon. Ito yung instruction po ng Panginoon, mga kapatid, at malaki ang kanalaman sa ating kaligtasan. Ay, sabi nga doon sa isang talata, kapatid, yung ipinasa ko sa iyo, yung mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon, maalala mo ba yon? Oo, naalala. Oo. Ito. Sa Council on Diet and Food 380-381. Sa Tagalog ko nababasahin, kapatid, para mainaw. Inom muna tayong tubig. Sa mga kabilang sa nagsisipaghintay sa pagdating ng Panginoon, ang pagkain ng lamang karne o specifica, hindi lang health reform, talagang tinuring na agad yung pagkain ng karne. Although health reform yung ating pinapakita, pero tinuring na talaga yung pagkain ng karne, ay kalinanang itatakwil. Sino daw? Sa mga kabilang sa nagsisipaghintay sa pagdating ng Panginoon. Sino ba itong naghihintay na to sa pagdating ng Panginoon, kapatid? Ito bang dinidebate natin ng mga Katoliko, mga Protestante? Sila ba ito? Hindi. Tayo po. Kaya nga sinabi, Adventista del Septimo Dia. Ano ibig sabihin? Mga taong nangingilin na ikapitong araw at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ano daw ang kalagayan nila? Ang pagkain ng karne ay kanila nang itatakwil. Ang lamang karne hindi na magiging bahagi ng kanilang pagkain. Dapat nating panatilihin sa isip ang layunin ito at magsikap
na gumawa ng inot-inot sa bagay na ito. Ano sabi niya kapatid? Maganda yung dulo. Inot-inot. Ano ba sa iyong, ewan ko kung ito'y Tagalog o Bisaya. Sa amin kasi pag sinabing inot-inot, para bang pausog-usog, utay-utay. Yan, sa ibang salitay, utay-utay, ay magsimula ka na. Kasi kumbaga sa Bagyo, ito kapatid ay paghahanda eh. Kung ibinalita ng merong ikatlong babala, alarma, signal number 3, ay maghanda ka na. Ito pa. Sa Council on Diet and Food 575, higit na malaking pagbabago, maganda to kapatid higit pagbabago ang dapat makita sa gitna ng mga taong naghihintay sa malapit ng pagpapakita ng Panginoong Kristo. O isa atin na naman ito. Isang malaking pagbabago ang dapat makita. Pagbabago saan? Ang tanong. So sa maraming bagay. So isa na nga diyan ay itong may kinalaman sa batas ng kalusugan. Dapat sana na maunawaan natin ng mga kapatid, ng ating pamilya, bakit tayo inaakay ng Diyos na maunawaan ng malalim at lubos itong batas ng kalusugan. Ano ba talagang purpose niya? Para ikaw ay mag-reform lamang at mapasama kung saan-saang grupo na mga tinatawag na reform? No. Ang talagang tunay na layunin dito ng Diyos ay tayo'y maakay at magising na maihanda yung ating mga sambahayan, yung sarili natin. Ituloy ko kapatid. Ang pagbabagong pangkalusugan ay dapat makagawa sa gitna ng ating mga tao ng isang gawain hindi pa na isasagawa. Ano daw sabi ng ating propeta? So alam natin, pag sinabing propeta, kung naalala mo si Saul, di ba, naalala mo sino ang propeta sa panahon ni Saul? Di ba, si Samuel? Oo, si Samuel. Ang sabi ng Panginoon, ito gagamitin kong parallel o halimbawa, ang sabi ng Panginoon kay Samuel, Samuel, sabihin mo kay Saul, subudin nila yung mga Amalekita ba yun, brother? Tayo nila mula sa bata, matanda, mataba at payat. Ang sabi ng, sinabi niya, sa madaling salita, nagkita at magkikita yung dalawa eh. Nung malayo pa ang sabi ni Samuel kay Saul, Saul, pinatay mo ba't sinunod mo ang sinabi ng Panginoon? Opo. Eh ano tong naririnig ko na nagsisigawang mga sabi ni Saul, ay tinira ko yung matataba kasi ihahandog ko sa Panginoon. Maganda yung layunin ni Saul. Pero ang utos ng Panginoon, patayin. Kaya sabi ni Samuel, kain at handog ay ayaw ko. Ang pagsunod. Kaya dito rin, balik ko dito, mga kapatid, sa atin naman ay ang pagbabagong pangkalusugan ay dapat makagawa na sa gitna natin, sa mga tao natin, na isang gawaing hindi pa na isasagawa. Ang ibig sabihin, ito'y liwanag na ibinigay ng Panginoon, abay, dapat nating bigyan ng pansin. Dapat, sapagkat kung hindi, baka tayo magaya kay Saul. Ano po? At sa dulo, marami ang kalahati lamang ang pagkakahikaya tungkol sa suliranin ng pagkain ng karni, ang hihiwalay sa bayan ng Diyos. Ipinroject pala ng Panginoon na time will come. Ito yung tinatanong mo sa akin isang gabi. Idiin mo nga kapatid, ano sabi? Ihihiwalay. Ito yung tinatanong mo. Ulitin ko. Oh. Hello. Ang pagbabagong pangkalusugan ay dapat makagawa sa gitna ng ating mga tao. Hindi ito sa iba. Hindi sa ISDARM, hindi sa atin. Kung tayo Adventist, sa atin to. Hindi sa Katoliko, hindi sa ibang sekta. Sa ating tao, ng isang gawain hindi pa na isasagawa. Marami anya. Medyo kinatindulot mahaba yung next na paragraph. Marami ang kalahati lamang ang pagkahikayat. Sila naman kapatid ay naniniwala doon sa health reform. Pero half converted tungkol sa suliranin ng pagkain ng karni. Ang hihiwalay sa bayan ng Diyos. Ipinroject ni Sister White, that time will come pala ay hindi sila mabibilong o sila magiging hindi categorized na bayan ng Diyos kapag sila half converted tungkol doon sa suliranin ng health reform upang huwag nang lumakad na kasama nila. Imagine mo nga kapatid kung gano'n pala katindi itong mensaheng pinag-uusapan natin. So, we are not... kapatid, na in the last days, na ang bayan ng Diyos ay dapat nang humiwalay sa pagkain ng karne dahil yung mga
meat eaters na yan ay ihihiwalay Oo. sa bayan. Nabasa mo nga, kapatid. No, pero ito yan, mga Oo. kapatid, no? Kaya natin ipinangaral ito sa inyo, no, ipinapaalam, nire-remind, sabi nga namin, ginigising natin yung mga tulog na diwa. Yung mga tulog na diwa, ginigising natin. Sapagkat, wala tayong kaalaman o wala tayong impormasyon kung kailan darating ang Panginoon. Hindi ba mas mabuti kung babalikan natin yung pinakaunang talata natin ginamit ko, Apokalipsis 1:1, nagmamadaling pumaparito. Ibig sabihin, this is an urgent message. Dapat nang gawin. No? Once na mapapagod natin, huwag na nating dalawang isip kasi yung payo ni Mrs. White, no, or ni Sister White sa atin, no, naniniwala tayo ng mga Adventist, no, na itong yung pinahayag kay Sister White, mga kapatid, ay ito ay yung principle ng health reform ay napakahalaga dahil may kita natin. Ito gusto kong basahin ito. No, Sige, katulad nito. Katulad nito ito sabi dito sa kanyang sulat. Okay. Ito sabi. Early Writings, page 78. I recommend to you, dear reader, no? Yan. Nagre-recommend siya, no? Sabi niya ganyan. God will have people upon earth, no? To maintain a standard and basis, sabi diyan, of all reform, the Bible, sabi ni Ellen White, no? So, tandaan natin ang basis ng health reform yung binabanggit nating Leviticus chapter 11, no? Leviticus chapter 11 yan. Ngayon, ang sabi ni Ellen White, no? It is our rule of your faith and practice, pinapaalam sa atin yan, no? So, nililinaw sa atin ni Ellen White na bagaman meron siyang payo, yung payo niyang ito, mga kapatid, hindi naman ito, kumbaga, unscriptural. Meron siyang basihan, yung Leviticus 11. No? Meron siyang basihan, yung message. No? So, ito, hindi lang ito basta sinabi lang na kesyo gusto ni Ellen White na nagpayo siya ng ganito dahil siguro naging conscious siya sa sarili niya, no? Kaya maraming Adventist kasi maraming bawal. No, hindi ho. Basihan. May basihan. Special light nga daw, brother, ang sabi ng Panginoon ni Mr. White ay ito yung special light para sa Seventh-day Adventist. Makikita natin, kapatid na nito, sa panahon ng lumang tipan, matandang tipan, ang bayan ng Diyos, kapag lumabag dito sa dietary law na tinatawag natin, dietary law, no? Pinalalabas ng Diyos. Tinuturing na marumi. No? Halimbawa, humipo lang ng karne ng baboy, marumi na. What if kumain pa? So pinalalabas sa bayan ng Diyos. Kaya, ito yung sinasabi maghihiwalay sa bayan ng Diyos yung mga nananatili na half-converted sa health reform, ihihiwalay ng Panginoon sa kanyang bayan sa mga huling araw. Kasi biblical ito yung sabi ni Ellen White. Opo. At sa katunayan, Brother Denmark, ito, kung nabasa mo, yung sinabi mong ihihiwalay sila, ito pala ay natala sa Greek Controversy, 529 sa Tagalog. Kung meron ka diyang Greek Controversy, meron. Sabi dito. Sabi niyo. 529 sa Tagalog. Ang sabi dito, sa pagkalapit ng bagyo, ang tinutukoy niyang bagyo dito, kapatid, yung time of trouble na nasa harap natin, yung sinasabi sa Daniel. Sa paglapit ng bagyo, ang maraming tao na nagpapanggap na nananampalataya sa pabalita ng ikatlong anghel, datapot hindi na paging banal sa pamamagitan ng pagkalima sa katotohanan, ay aalis sa kanilang kinalalagyan at makikisama sa nagsisisalangsang kapatid. So, dito, yung sinasabi mo kanina na kagaya sa lumang tipan na inaalis ng Panginoon, dito pala yung mga half-converted, naniniwala sila, kapatid, ang sabi ni Sister White,
nagpapanggap, maraming tao na nagpapanggap na nananampalataya sa pabalitan ng ikatlong anghel. Kapatid, hindi ito, sa naintindihan ko, hindi ito basta kasi hindi mo sila naniniwala doon sa mensahe natin ng third angel di ba? So marami Hindi. daw nakita ni Sir White na nananampalataya pero hindi naging banal. Ibig sabihin, hindi sila nag-inot-inot, hindi nag-decide, hindi nila na-appreciate yung liwanag ng third angel. Sa pamamagitan ng pagtalima ay aalis sa kanilang kanilalagay sa nagsisalangka. Sa panahon ng kagipitan, kapatid, kung tayo ng delo at merong pag-uusig sa bayan ng Diyos, ito palang mga hindi na-prepare. May isa pa akong hinahanap ko na itong health reform ay yung mga nanagumpay dito, ito yung tatanggap ng huling ulan, ang sabi ng Panginoon. So kapag ikaw pala hindi pinabanal ng pabalitan ng tatlong anghel, pagdating ng pagsubok, ng time of trouble, kapatid, pipiliin pala nila yung magaan at saka mas tanyag kasi hindi sila natatakan So kasama ito sa bahagi ng mensahe ng pagtatatak. At dito sa isa pa, sa Council on Diet and Food 388, sa kabila pala, sorry. CH, Council on Health 450, ulit at ulit na ipinakita sa akin na sinisikap ng Diyos na tayo'y akayin pabalik sa bawat hakbang sa kanyang dating panukala na ang tao ay kailangang mabuhay sa mga bunga ng kalikasan ng lupa. So ito pala, kapatid, ay panukala ng Diyos na itong remnant, last remnants of God ay akayin balik step by step doon sa original plan ng diet ng tao. So, may purpose doon ang Panginoon. Sabi pa nga ay dadalhin ng Diyos ang tao sa kalagayang hindi nahihipo o titikim ng laman ng patay na hayop. Sa maikling panahong ito, hindi naligtas ang paggamit ng anumang bagay na nagmula sa hayop. Ibig sabihin, talagang hindi po pwede, kapatid, na sasabihin natin na ang present truth, ang third angel, ay maniwala ka kay Kristo, araw-araw si Kristo ay nasa iyong buhay, maging mabait, ganyan. Na hindi naman natin naiintindihan yung bawat himaymay, yung sinasaklaw sa kabuuan ng pabalitan ng ikatlong anghel. Sa meeting, parang may kulang. Yes, oo. So, yun ang sabi ko. Oo, naiintindihan ko. Tama. Ituloy mo, kapatid. Oo. Kaya kung maalala mo, ito'y nangyari na sa panahon ni Pablo. Sabi niya doon sa mga mananampalataya na hikayat niya, kayo huwag lugaw ng lugaw ang kinakain. Subukan niyo din naman itang kain ng matigas. Ay ito kasi, pagka minsan merong mga bukang bibig ang Panginoong Hesus, pero itinatakwil naman yung special light na pinapalakaran ng Panginoon this time. Ay kasi nga, matigas kasi yung kapatid. Kaya yun yung sinasabi ni Pablo doon sa mananampalataya sa panahon niya na subukan niyo naman kumain ng matigas, huwag lugaw ng lugaw ang inyong kinakain. Itong health reform bahagi ng gospel. Kaya ako'y nahingi ng paumanhin kung medyo nabanggit ko lang, kapatid, that lately na tayo nasa meeting na hindi maganda ang dating sa iba nating kapatid. Hindi ang aking intention ay ipahiya o anuman, kundi laliman na kaya nga tinig sa kabukiran na baka magkaya tayo ng Kapernaum na mahatulan ng Diyos dahil pinabayaan natin yung mga dakilang liwanag na ibinibigay sa atin na ang layunin lamang ng Diyos ay dalisayin, ihanda ang kanyang iglesia. Kaya ngayong gabi, maliwanag mga kapatid na pinakita natin sa ating mga binasa na ang health reform ay isa sa original na peculiar message. Tayo inilagay ng Diyos bilang peculiar people sa sanlibutan. Ito yung natatangi nating liwanag. Ngayon, paano tayo lumalakad dito at paano natin ito ipinapakilala sa sanlibutan? Medyo minsan yan nakakalito paano magre-reconcile na Leviticus 11 yung ating mensahe. Samantalang tayo pala ay pinalalakad doon sa health reform. Anyway, so kaya ngayong gabi, kapatid, ay nabibigyan linaw
ulitin natin, hindi tayo doon sa extreme side na ginagawa natin test of fellowship itong Oo. mensahe o paksa ng health reform. Hindi. Atin lamang binubuksan, kumbaga ginigising ang mga kapatid na kailan tayo hahakbang, kailan tayo magbibig. Saan man tayong panig? Doon sa sasama sa pag-asa sa katuparan ng proseso panukala na ito ng Diyos o doon sa sinasabing half converted na aalis pagdating ng time of trouble doon sa bayan ng Diyos dahil half converted doon sa suliranin o paksa ng health reform. So, alin tayo doon sa dalawa? Doon sa tatayo na maninindigan dahil tayo na ihanda o doon sa half converted naniniwala sa third angel pero half converted hindi pinabanal doon sa dahing tagline ng third angel. So, malungkot kapag doon tayo napunta, mga kapatid. Kaya sana, magdalanginan tayo, ako, kayo, magdalanginan tayo, na ito'y maabot natin bago man lang dumating ang time of trouble, panay gulay na kinakain natin, kapatid. Ano? Kaya ako, kapatid, kaya tinig sa kabukuran, nag-country living talaga ako dahil ma-provide ko yung mga pananim. At ang kusina ko nasa paligid ng bahay ko Kasi kita ng mga pangyayari sa iba't ibang lugar. Extraordinary, kapatid. Hindi karaniwan. Ang unang sasalutin doon, sabi ng Panginoon, ang mga syudad na kung nabasa mo sa last weeks. So, itong health reform and country living ay mensahe ng Panginoon. Next time, yung country living, kapatid, magandang topic din yan. Bakit ibinigay? Yan ay kakambal ng health reform yan. Kakambal ng health reform. Kasi yung pure air, pero mas gusto ko yung mas gusto kong sagutin sa susunod siguro pag may pagkakataon ka ulit na dumalaw dito at kung gusto mo talagang mag-irregular. Yung kulog na sinasabi mo, actually kasi, hindi ito nasagot ni Juan Kahit si Juan mo nang idea about dito. Hindi pinakita kay Juan yung kulog. Di ba? Pero bago yan, kapatid, mabalik ako. Anyway. Ito bilang pagwawakas ko. Sige. Mateo 23. Sabi dito, basahin natin Mateo 23. Kapag-habag kayong mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-aika po kayo ng gapabuena, ng atis at ng kumeno. At inyong pinababayaan, at inyong pinababayaan ng higit sa mga mas mahalagang mga bagay, ng kautusan. Ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit, dapat sana gawin ng mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. Marami silang tinutupad ng mga utos, subalit ini-ignore yung ibang light, yung light na ibinigay sa bayan ng Diyos, na tayo, kapatid dito, kaya nga tayo naiiba, we are a peculiar people. God has a church, sabi nun, sabi niya, God, peculiar people. Kasi nga, marami na nangangaral about Kristo. That is common. Marami na. That is napaka-common. Hindi natin sila mahihingayat by that. That's why God has sent a message. Pinakita niya sa propetisa ng Seventh-day Adventist ang health reform noong 1863. Kasi nga, iilan lamang sa mga churches nowadays ang nagpapahalaga patungkol sa kalusugan. Wala kayong nakikita Katoliko, Baptist, Born Again, Mormons, at kung sino-sino pang mga churches dyan, hindi nila pinahahalagahan ng kalusugan. That's why the true church, mga kapatid, the true church is a health reformer. Hindi lang basta reformer sa doktrina na umaalis tayo doon from the traditional Roman Catholic beliefs na inaalis nga natin yan, Hindi lang yun. Yung health reform. Yan. So, ito yung isa sa pangatanda ng tunay na iglesia, mga kapatid. Sa ating pagtatapos,
bibigyan ko si Brother Nitoy ng Apo, apo. pagkakataon na kumbaga makapagpasalamat, makapagpa-promote, o meron pa siyang uling sasabihin, gano'n. So, Brother Nitoy. Opo. So, maraming salamat po una sa Panginoon at sa inyo po, Brother Denmark, sa inyong programa na Ayon sa Nasusulat at inyong napaunlaka o inimbitahan na maging kabahagi ngayong gabi. So, isang kagalakan po at talagang karangalan na kasama nyo ngayong gabi upang ipahayag ang mga bagay na ayon sa nasusulat, upang palakasin ang loob ng ating mga kapatid sa pananampalataya na itong bagay na ating pinaksa ay isang bagay na napakahalaga upang tayo mahanda. At akin po kayo inaanyayahan sa aking FB account, so Tinig sa Kabukiran. Meron po tayong mga pagpapahayag dito. Hindi man ganon ang ating strategy, hindi man araw-araw, pero at least ginagawa nating regular para kumbaga tumanim sa isip ng ating mga manonood. Kaya inaanyayahan ko po kayo na i-follow niyo po ako sa ating pong FB account. At patuloy niyo pong suportahan ang programa ito ni Brother Denmark. Magdalangin ng ating mga kapatid. At yun lamang, brother. Salamat. At hopefully, hindi lang ito ang una at huli na tayo magkasama sa ganitong pagpapahayag. Oo, ikaw gagawin naming kasama dito kasi yung mga kasama ko sa ngayon, katulad ni Brother Jason from Masbate, may isa Brother Jason may lagnat, no? Isama natin sa panalangin. Si Brother Mark Joval ay busy yan sa school kasi teacher yan. Saka si Brother Noel na taga Masbate rin ay layman siya dyan. So, bibihira siya dito sa ating programa. So, bali, basta stable ang internet at tayo ay maluwag sa ating schedule ay loobin ng Panginoon tayo Nitoy, ino-open ko sa iyo itong Ayon sa Nasusulat Ministry. Kung sakali, kung gusto mo na mas malawak na mga viewers, no, nakita mo naman yung ating followers, no, 44,000 o 4K, no. Kung gusto mo mas malawak, ay pulutan naman kita mag-share dito, no, kasi makapatid naman tayo sa iglesia, wala ka namang sasabihin masama, hindi ka naman magtatapo ng putik. Ano? So, may pulutan kita doon, kapatid, ano. So, ayan mga kapatid, kaibigan, sa pangalan ng aking grupo na Ayon sa Nasusulat Ministry, mga kapatid, pinasasalamatan ko kayo sa patuloy na panonood ating programa linggo-linggo. Bagaman linggo-linggo lang, kasi dati meron tayong lesson araw-araw na kinaya. Kasi medyo abala tayo sa araw-araw, ano. So, maganda nga rin ito, linggo-linggo. Sa tulong ng Panginoon, no? Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood, mga kaibigan. Yung aking YouTube channel, sundan niyo po ako, Brother Denmar S. Santiago, ang pangalan po niya YouTube, no? At dito sa ating programa Ayon sa Nasusulat, follow niyo na rin, mga kapatid, no? Kung may tanong kayo, message lang dito sa ating page, no? At marami pala tayong mga naka-schedule na debate, ano? Doon sa mga iba't iba yun. Kasi Brother Nitoy, tatlo bayang kanawan ng Panginoon, nakita ko yung mga schedule mo eh. Tama to. Yung ating mga kausap sa ISDARM, no, parang awa nyo na, no, hindi yung bumabakbak at hit and run kayo sa GC, no, humarap kayo sa akin, no, ako pipirma, ako rin ang harap. Humarap kayo sa akin, hindi yung nagbakbak kayo dyan sa GC, ano, humarap kayo, no. Ngayon, tatry natin sa susunod na linggo, ipapasok ko dito sa Eugene, na taga-IMS ISDARM. Papasok ko dito at ilalantad natin yung ISDARM. Kapag kayo hindi pa lumabas, gagawin ko talaga yun. So, si Brother Eugene ay IMS siya, another faction from ISDARM. IMS yun, IMS. International IMS. Movement Seventh-day Adventist, no? Ayun, mga kapatid, yung mga reform, kaibigan natin, kahit si Urita, si
Si Oreta, na pinanggalingan mo sa PAM, na nagta-time setting, mahilig sa time setting. Hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari. Naumpisahan ng 2,000, meron pa rin. Kaibigan natin, dito nga siya dumidebate sa Oreta. No? Nakita mo naman, di ba? Yun. So, bago tayo magtapos, hilingan natin ang kapatid na Nitoy ng isang panalangin, mga kapatid. Okay. Tayo po yung manalangin. Ama namin nasa langit, maraming pong salamat sa pagkakataon na ginamit mo ang kapatid na Denmark sa pagpapahayag ng mga natatanging katotohanan upang ang iyong mga tao ay mahanda sa panahon ng kabagabagan at sa panahon ng iyong pagdating. At ang programa ito, ang hiling palain niyo po ang mga tengang makapakikinig, mga matang makapanonood. Tuloy na gamitin niyo po kami sa patuloy na pagkakanyag ng inyong pangalan, ng inyong katotohanan. Ipuin niyo po ang bawat puso ng bawat isa sa amin, ganoon din ng maraming pong salamat sa inyong kabutihan. Palagi niyo kami dinirinig. Bigsin niyo po kami at inyong mga anak sa iba't dako ng pag-ibig at katotohanan. Po ang aming samuhiling, alang-alang sa inyong anak at aming tagapagligtas ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat, Brother Nitoy. And sana muli ka nang makasama sa programang itong ayon sa Nasunod Ministry. Mga kapatid, yung para sa, nga pala, bago ko makalimutan, para dun sa mga humihingi na ko sa, kasi from Sabat to Sabat, meron tayong mga schedule sa churches. Mga kapatid, ang requirement ko ito para maging malinaw lang sa inyo. Transportation ko, syempre, kailangan yun, transportation, pero yung pamasahe, yung tutuluyan ng accommodation kapag malayo, pag malayo, kasi kapag Manila area lang, pwede naman nating agad, oo. Pero kapag outside Metro Manila, kailangan ko po ng accommodation. Sa pagkain, wala problema eh. Basta alam nyo na kapag sinabi natin vegetarian, alam nyo na yung ihahain, mga kapatid. Hindi naman tayo maselan sa pagkain. Wag lang yung sangyup, kasi hindi tayo mahilig doon. Hindi tayo mahilig doon. Okay, so yun lamang, Brother Nitoy, and magkita rin sunod na linggo sa Ministry. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.